Bata ng Hyrcanian, namuhay ang tribo ng Hyrcanian na malapit sa kalikasan at iginagalang ang diyosa ng kagubatan bilang kanilang tagapangalaga. Isang araw, inatake ng hukbo ni Haring Anzo ang pamayanan at nagdala ng kaguluhan. Nasaksihan ng batang si Sonia ang pagkamatay ng kanyang ina at tumakbo upang iligtas ang sarili. Tumakas siya kasama ang batang lalaki na si Dralagon, ngunit nadapa ito at naiwan, habang si Sonia ay nakatakas mag-isa. Lumipas ang 20 taon. Si Sonia, ngayoy ganap na dalaga, ay araw-araw na naglilibot sa kagubatan upang hanapin ang mga nakaligtas mula sa kanyang tribo. Ang kabayo niyang si Fur ay laging nasa kanyang tabi. Isang araw bumisita siya sa lawa kung saan may estatwa ng diyosa ng kagubatan upang manalangin at paliguan ang kanyang kabayo. Napansin niyang may mga mersenaryong mangangaso na nanghuhuli ng mga hayop kaya nagpasya siyang pigilan ang mga mangangaso. Bata pa lamang, itinuro na sa kanya na ipagtanggol ang mga nilalang ng kagubatan. Sinundan niya ang mga mangangaso hanggang sa kanilang kampo. Pagsapit ng gabi, iniwan niya ang kabayo sa labas at dahan-dahang lumapit sa kampo. Mula sa mga palumpong, pinanood niyang ikinukulong ang mga hayop sa hawla. Dumating ang isang pangkat ng maharlika. Bumaba mula sa karwahe ang kahalili ni Haring Anzo, ang bagong pinuno na si Haring Dragan. Kilala siya sa talino at sa mabilis na pagdadala ng teknolohiya sa kanyang kaharian. Kasama niya ang isang babaeng kawal na nagngangalang Anisha. Naroon sila upang suriin ang progreso ng mga mangangaso. Ipinahayag ng mga mangangaso na nakahuli sila ng mga hayop para sa pananaliksik, ngunit hindi pa rin nila mahuli ang higanteng Cyclops na matagal nang ninanais ni Dragan. Upang hindi gaanong madismaya si Dragan, naghandog sila ng isang grupo ng mga bihag na naninirahan sa gilid ng kagubatan. Tinanong ni Dragan ang pinuno ng grupo na sinasabing matagal na niyang hinahanap ang nawawalang kalahati ng sagradong aklat na pinaniniwala ang itinago ng mga Hyrcanian. Sumagot ang lalaki na wala siyang alam at binalaan si Dragan na ang Hyrcanian Forest ay sagradong lugar at pinangangalagaan ng mga Diyos, kaya mas maiging wag niya itong gambalain. Ngunit binaliwala ni Dragan ang babala, at iginiit na ang kapangyarihan ng tao, na suportado ng teknolohiya at kaalaman, ang ngayoy naghahari sa mundo at iginiit na wala siyang pinaniniwala ang Diyos. Pagkatapos inutusan niyang patayin ang lalaki. Samantala, dahan-dahang lumapit si Sonia sa mga hawla upang palayain ang mga hayop. Ngunit bago pa niya mabuksan ang isang hawla, hinarang siya ni Anisha. Napansin ni Sonia na may ibinubulong ito sa sarili at naramdaman niyang may kakaiba. Uminit ang ulo ni Anisha nang tawagin siya ni Sonia na weirdo at agad umatake ng walang pag-aalinlangan. Pinanood ni Dragan ang labanan at namangha sa kakayahan ni Sonia. What's going on here? Come on! Inutusan niyang hulihin siya ng mga kawal. Biglang sumugod si Fur upang ipagtanggol si Sonia. Stay down. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan ni Sonia na ninakaw ni Dragan ang ginuhit niyang mapa ng Hyrcanian Forest. Sinikap niyang mabawi ito ngunit muli siyang hinarang ni Anisha. Pagkatapos ay iniutos ni Dragan na ipadala si Sonia sa Damnati Arena, isang lugar kung saan sinasanay ang mga mandirigma para sa pampublikong labanan. Kinabukasan, dinala ng mga kawal si Sonia sa kaharian ng Might Heaven. Nakita niyang hinihila ng mga sundalo si Fur palayo, kaya sinikap niyang lapitan ang kanyang kabayo. Ngunit pinigilan siya at ikinulong sa isang selda. Nagising siya sa isang silid sa ilalim ng lupa kung saan naninirahan ang mga mandirigmang Damnati. Dinakma niya ang matandang babae bilang bihag, umaasang makakalabas siya, ngunit walang may pakialam. Ipinaliwanag ng mga mandirigma na imposibleng makatakas sa lugar na ito. Habang inuusisa ang paligid, napansin ni Sonia ang butas sa kisame at nagsimula siyang umakyat. Samantala, sa ibang bahagi ng kaharian, tinanong ng punong siyentipiko si Dragan kung bakit niya hinahanap ang nawawalang kalahati ng sagradong aklat ng Hyrcanian. Ipinaliwanag ni Dragan na ang kalahati na nasa kanyang kamay ay nagbigay na ng kapangyarihan upang pasulungin ang teknolohiya sa kanyang kaharian. Naniniwala siyang kapag buo na ang aklat, makokontrol niya ang lahat ng bansa. Balik sa compound ng Damnati, patuloy na inakyat ni Sonia ang bangin patungo sa butas. Tahimik na pinanood siya ng mga mandirigma at nagulat nang makitang nakaabot si Sonia sa tuktok. Ngunit pagkaahon niya, muli siyang dinakip ng mga sundalo ng hari. Pinayuhan siya ng isang mandirigmang nagngangalang Petre na magtipid ng lakas.
Sinabi nitong ang tanging daan palabas ay ang magtagumpay sa lahat ng laban, ang parehong landas na dinaanan ni Anisha. Ibinunyag ni Petre na minsan ding nakipaglaban si Anisha bilang damnati at nailuklok tungo sa pagiging bantay ng hari. Naalala ni Sonia ang ugali ni Anisha na nakikipag-usap sa sarili. Ipinaliwanag ni Petre na naririnig pa rin ni Anisha ang mga tinig ng mga taong kanyang pinaslang. Kasabay nito, hindi mapakali si Anisha nang maubos ang kanyang gamot na panlaban sa mga bulong sa kanyang isipan. Hinarap niya si Dragan at iginiit na tuparin nito ang pangakong gagamutin ang kanyang karamdaman at pakakasalan siya. Sinabi ni Dragan na maghintay pa siya, at ipinangako nitong tutuparin ang kanyang salita matapos makahanap ng paraan upang patahimikin ang mga tinig sa kanyang isipan. Binigyan siya nito ng pampakalma at umalis. Ngunit kahit ininom niya iyon, nagpatuloy pa rin ang mga tinig. Kinabukasan, nagsanay ang mga mandirigmang damnati sa arena. Tinanong ni Osen si Sonia kung saan siya nagmula. Sagot niya, wala siyang pinagmulan na tribo. Ipinakilala ni Osen ang sarili bilang isang prinsipe na nahuli at pinilit na lumaban. Nagtawanan ng ibang mandirigma at sinabi ni Hawk na itigil na ang kanyang kalokohan. Tinanong ni Sonia kung sino ang kanilang susunod na makakalaban. Ipinaliwanag ni Petre na ang hari ang pumipili ng kalaban, maaaring mga sundalo, mababangis na hayop, o kapwa damnati na mandirigma. Sagot ni Sonia, lalaban lamang siya para ipagtanggol ang mga taong mahalaga sa kanya, hindi para sa aliw ng madla. Nagsimula ang mga laban habang napuno ng mga manonood ang arena. Natalo ni Hawk ang kanyang mga kalaban at inialay ang kwintas na tropeyo kay Petre, na nagbunyag ng kanilang relasyon. Nang dumating ang pagkakataon ni Sonia, binigyan siya ng mga gwardya ng kahoy na espada at seksing baluti. Pumasok siya sa arena at natahimik ang mga tao. Inutusan siya ni Dragan na lumaban kay Petre. Tumanggi si Sonia at hinamon si Dragan. Natuwa si Dragan at nagutos na patayin si Petre. Nagulat ang mga mandirigma. Sumugod ang mga gwardya ngunit isa-isa silang natalo ni Sonia. Ibinigay niya muli ang kwintas ni Petre kay Hawk at nangakong ipaghihiganti si Petre. Kinagabihan, nagtipon ang mga mandirigma. Umawit si Sonia ng panalangin ng Hyrcanian. Isang binatang maputi ang buhok ang sumabay sa parehong awit. Samantala sa laboratorio ng palasyo, ang mga royal scientist ay nagpresenta kay Dragan ng isang disk na kayang impluwensyahan ang isipan ng mga mababangis na hayop. Hindi ito ikinatuwa ni Dragan at inutusan silang gumawa ng aparatong makokontrol ang mga tao. Ipinaliwanag ng pinunong siyentipiko na nabigo ang mga naunang pagsubok at lahat ng tao'y namatay. Sabi ni Dragan, kahit kalahati lamang ng banal na aklat ang taglay niya, umunlad na ang kanilang teknolohiya. Sa oras na makuha niya ang nawawalang kalahati ng aklat, makakagawa siya ng perpektong disk upang makontrol ang mga tao. Kinagabihan, nilapitan ni Sonia ang binatang may maputing buhok. Pinaghinalaan niyang isa itong Hyrcanian dahil sinabayan siya nito sa pag-awit ng tanging isang Hyrcanian lang ang nakakaalam. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Drax, at isa nga siyang Hyrcanian na nakaligtas sa kanilang tribo. Alam na niyang si Sonia ang nawawalang batang Hyrcanian 20 taon na ang nakalilipas. Sinabi ni Sonia na buong buhay niya ay hinahanap niya ang kanyang mga tribo, at laking ginhawa niyang malaman na may mga buhay pa at hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, dinala ng mga gwardya si Sonia sa isang piging ng hari. Sa loob ng Grand Hall, nakita niya ang mapa ng lumalawak na teritoryo ni Dragan. Ipinaliwanag ni Dragan na gagamitin niya ang sariling mapa ni Sonia upang salakayin ang kagubatan ng Hyrcanian at kunin ang nawawalang kalahati ng banal na aklat. Natigilan si Sonia nang makita ang banal na aklat na sagrado sa kanilang lahi. Nagpahiwatig si Dragan na pinaghihinalaan niyang isang Hyrcanian si Sonia, ngunit nanahimik si Sonia. Pagkatapos ipinahayag ng mga gwardya ang pagkakahuli sa isang higanteng Cyclops, kaya nagtungo silang lahat upang makita ang nilalang. Sumapit ang panibagong laban ng damnati. Hiningi ni Sonia ang tunay na armas at baluti bago pumasok sa arena. Matapos mag-armas, nakisali siya sa laban. Inutusan siya ni Dragan na ipakita ang pinagtataguan ng mga Hyrcanian at tinakot na parurusahan ng mga mandirigmang damnati kapag tumanggi siya. Mariing sinabi ni Sonia na hindi niya alam.
Galit na galit si Dragon at pinakawalan ang higanteng Cyclops na may nakakabit na mind control disc sa likod nito. Agad na umatake ang halimaw. Napansin ni Sonya ang aparato kaya nilapitan ito at pinigtal. Muling nagkamalay ang higanteng Cyclops at ibinaling ang galit kay Dragon, winasak ang trono at nagdulot ng kaguluhan sa palasyo. Mula sa kalapit na bangin, bumalik si Osen sa pangkat. Sinabi ni Sonya sa iba na tumakas sila patungo sa burol at nangakong susunod matapos sagipin ang kanyang kabayo. Muling pumasok siya sa palasyo, nilipol ang mga gwardya. Natagpuan ang research chamber na may kumikislap na energy reactor. Pinalaya ang kanyang kabayo at winasak ang energy reactor. Isang napakalakas na pagsabog ang sumabog sa palasyo. Nakita ni Dragon ang pagsabog na lamang patay na ang kanyang punong siyentipiko at inutusan ang kanyang hukbo na habulin si Sonya at ang mga kasama nito. Sa pagsikat ng araw, nakatagpo ni Sonya ang kanyang mga kaibigan sa burol at pinamunuan sila papasok sa kagubatan ng Hyrcanian. Pinili ni Osen na bumalik sa kanyang sariling kaharian. Bilang isang hari na may tungkulin sa kanyang nasasakupan, naunawaan ito ni Sonya at pinayagan siyang umalis. Nangako si Osen na muli silang magkikita. Maya-maya, habang nagpapahinga ang grupo, isang mandirigma ang nakahuli ng espiya na ipinadala ni Dragon. Natuklasan nilang papalapit na ang hukbo ng hari sa kanila. Pinatay ni Sonya ang espiya at inutusan si Drax na mauna at balaan ang pamayanan ng Hyrcanian. Naiwan siya upang pigilan ang mga humahabol. Pagkaalis ni Drax, hinikayat ni Sonya ang ibang mandirigma na tumakas, sabay sabing si Dragon lang ang pakay nila. Ngunit tumanggi ang mga ito, handang lumaban matapos ang maraming taon na pang-aapi. Di nagtagal, dumating si Dragon sa nawasak na himpilan ng mga mangangaso. Iniulat ng mga mangangaso na sinalakay sila ni Sonya at ng kanyang mga kasama. Tinanong ni Dragon ang kanyang opisyal na si Karlak kung kailan darating ang buong hukbo. Sagot ni Karlak, 2 araw pa. Binalaan siya ni Anisha na ang paghihintay ay maaaring magbunga ng mas malawak na pag-aaklas. Biglang lumitaw si Sonya at inihagis ang ulo ng isang sundalong pinaslang bilang babala. Hiningi niyang lisanin ni Dragon ang kagubatan. Tumugon si Karlak sa pamamagitan ng paghulog ng sako na naglalaman ng pugot na ulo ni Drax. Napagtanto ni Sonya na pinatay siya ni Dragon, kaya't lalong nag-alab ang kanyang galit. Kinagabihan, habang natutulog ang iba, napansin ni Sonya ang mga anino na kumikilos sa dilim at hinawakan ang kanyang pana. Nang lumapit ang mga ito, nakita niyang mga mandirigmang Hyrcanian pala sila. Lumapit ang kanilang pinuno, ang punong pari na si Hesper, at niyakap siya. Nakilala niya si Sonya bilang batang nawala 20 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Hesper na nasaksihan nila ang pagkadakip kay Drax ngunit wala silang lakas upang iligtas siya. Ipinakita rin niya ang nawawalang kalahati ng banal na aklat na hinahanap ni Dragon. Nabigla si Sonya at tinanong kung paano nakuha ni Dragon ang kabilang kalahati. Ikinwento ni Hesper na noong pagsalakay ni Haring Enzo 2 dekada na ang nakaraan, isang batang lalaki ang nakatakas papasok sa templo habang pinoprotektahan ng mga pari ang aklat. Sa kaguluhan, nahati ito sa 2. Nakaligtas si Hesper dala ang kalahati, samantalang dinala ng batang lalaki ang isa. Nahuli ang bata ng mga mananakop at inalipin sa kaharian. Gabi-gabi niyang pinag-aralan ng aklat at natutunan ng agham at teknolohiya nito. Sa kaalaman niyang iyon, umangat siya sa kapangyarihan at naging hari. Napagtanto ni Sonya ang katotohanan, si Dragon ay may dugong Hyrcanian. Ang mas masakit pa, si Dragon pala ay si Dralagon, ang kaibigan niyang kababata na hindi niya nailigtas noon. Samantala, iniutos ni Dragon na bombahin ng mga bolang apoy ang kagubatan. Nagsipaglayo sina Sonya at ang kanyang mga kakampi habang pinamunuan ni Karlak at Anisha ang mga sundalo sa labanan.
Matindi ang pakikipaglaban ni Sonya sa mga mananakop hanggang harapin siya ni Anisha. Mabagsik ang kanilang sagupaan. Sa kabilang dako, hinarap ni Hawk si Carla ngunit natalo siya. Sa lakas ni Anisha, napabagsak niya si Sonya. Nang tatapusin na siya ni Anisha, sumugod si Fur at naitulak si Anisha palayo. Nakasakay si Sonya sa kabayo. Dinala siya ni Fur sa lawa kung saan naroroon ang estatwa ng Diyosa ng Kagubatan. Dumudugo at mahina, nanalangin siya para sa proteksyon. Nagpakita ang Diyosa sa anyo ng kanyang ina at hinila siya sa lawa. Bumalot ang tubig at pinagaling ang kanyang mga sugat. The world needs you now more than ever. Kinabukasan, nabihag ni Dragan ang mga rebelde, pati na ang mga Hyrcanian na tumulong kay Sonya. Nagmakaawa si Hesper kay Dragan na tumigil na siya at bumalik sa kanyang totoong tribo na Hyrcanian. Ngunit sa galit, sinaktan siya ni Dragan at sumigaw kung bakit walang tumulong sa kanya noong siya'y bata pa, na kung saan nakaranas siya ng matinding pagdurusa. Dahil sa paghihiganti, kinuha niya ang natitirang kalahati ng banal na aklat at iniutos na patayin si Hesper. Tumanggi ang kanyang mga sundalo at dahil sa matinding galit, siya mismo ang umatake ngunit dumating si Sonya at pinrotektahan si Hesper. Maya-maya, dumating si Ozen at ang kanyang hukbo upang tulungan siya. Dahil sa dami ng bilang ng mga sundalo na paparating, umurong si Dragan at pumasok sa kanyang kuta. Sa loob, binasa niya ang bagong kuhang kalahati ng aklat ngunit pawang katuruan lamang ukol sa pagpapagaling ng sakit ang nilalaman nito, at hindi ang mataas na agham na kanyang inaasahan. Nang mabalitaan niyang naghihintay si Sonya sa labas, inutusan niya si Anisha na pigilan si Sonya. Nag-aatubili si Anisha, ginugulo ng mga bulong sa kanyang isipan. Tinukso siya ni Dragan at inutusan na sundin ang mga tinig sa kanyang isipan. Noon lamang niya napatunayan ang katotohanan, alam ni Dragan ang lahat na mayroong mga bumubulong sa kanyang isipan. Inamin naman ni Dragan na siya mismo ang naglagay ng lason na nagsanhi ng mga bulong sa kanyang isipan, at ang mga pampatulog na ibinibigay nito sa kanya ay bahagi ng kanyang plano. Nakaramdam ng matinding pagtataksil si Anisha kaya't parehong humugot sila ng mga patalim at sinaksak ang isa't isa. Pagkaraan, pumasok si Sonya at nadatnan si Anisha na naghihingalo. Nawawala na si Dragan, kaya sinundan niya ang bakas ng dugo patungo sa mga guho ng pamayanan ng Hyrcanian. Doon niya natagpuan si Dragan na malubha ang sugat. Humingi si Sonya ng tawad kay Dragan dahil sa hindi nito nagawang mailigtas siya noon. Nakiusap si Dragan na manatili siya at hawakan ang kanyang kamay. Di naglaon, pumanaw si Dragan. Binalik ni Sonya ang kanyang katawan kay Hesper upang mailibing ayon sa tradisyong Hyrcanian, bilang paggalang na isa siya sa kanila. Inanyayahan siya ni Hesper na bumalik sa nayon, ngunit tumanggi siya. Naniniwala siyang ang Diyosa ng Kagubatan ang nagbigay sa kanya ng lakas upang ipagtanggol ang kanilang tribo at iba pa. Hiningi niya kay Ozen na maging hari at pamunuan ang lupain kapalit ni Dragan habang siya na may maglalakbay upang tulungan ang mga inaapi. Makalipas ang ilang taon, lumapit si Ozen kay Sonya upang humingi ng tulong. Ang kanyang kaharian ay nahaharap sa bagong puwersa ng kadiliman, at dito na nagtatapos ang kwento.